Si Gaze ay isang mahina at nakakadiring bida na nagpasyang mag-reincarnate bilang isang lalaki, upang mas lalo pang mapalawak ang kanyang kakayahan at ang bagong pangalan niya ay Matthews at habang siya ay naglalakbay kasama ng isang mangangalakal, nakaramdam siya ng kaaway sa malapit at doon ay sakto ang kanyang kutob. Isang malaking tigre ang lumitaw at tinalo ito ni Matthews, pagkatapos ay dumating siya sa kabisera at pumasok sa isang tindahan, narinig niya ang isang adventurer na humihingi ng tulong sa kanyang sirang espada at kailangan niya ng espada para sa entrance exam sa Magic School. Sinabi ng panday na mahirap ayusin ang espadang ito, at doon ay nag-alok si Matthews na tulungan ang babae sa paglalagay ng chant sa kanyang espada, at sinabi ng panday na hindi niya magagawa ang fairy spell dahil sa kanyang mahinang crest. Tinanggap ng babae ang tulong ni Matthews at nakilala niya si Alma at ipinakilala niya ang sarili bilang si Matthews Halashim. Nagpasalamat si Alma sa kanya at siya ay biglang namula. Bigla ang dumating ang kaibigan ni Alma na si Luri at agad na nagustuhan niya ang magandang babae. Agad ding nahulog ang loob ni Luri dito at ang pakikipag-usap sa kanya ay nagdulot sa kanya ng kaba. Mamaya ay ibinigay ng panday ang maayos na espada at sinimulan ni Matthews na lagyan ng chant ang espada ni Luri. Nagulat ang lahat sa nangyari sa espada dahil kadalasan ay mahirap maglagay ng spell dito. Nakakuha si Luri ng bago niyang espada at aksidenteng nahati ang mesa gamit ito. Humanga ang panday sa bilis ni Matthews sa paglagay ng magic sa espada at di siya makapaniwala na isang regular na spell lang ang ginamit nito, para malagyan ng magic ang espada. Sa kabila ng pangyayari, inakala ng panday na gusto ni Matthews maging isang enchanter at iginagalang niya ito at nakita natin siya na kumukuha ng Magic School entrance exams, muli niyang nakita ang kanyang crush at si Alma ay nagpakita rin. Pagkatapos ay nagsimula ang exam at nagawang sirain ni Luri ang espada ng examiner kaya natalo niya ito at nakapasa sa test. Nagpasalamat si Luri kay Matthews sa pagchant ng kanyang espada at bigla siyang tinawag para sa isang laban. Lumitaw ang isang knight na kaibigan ng kanyang ama, na nakarinig tungkol sa mga kapangyarihan ni Matthews kaya naghanda sila para sa kanilang laban. Nakakita si Matthews ng pagkakataon na talunin siya at inatake niya ang knight at nagulat ang knight sa husay ni Matthews sa espada. Tinalo niya si Gil at ito ang leader ng mga knight, at natuwa ang dalawang babae nang manalo si Matthews at mamaya ay kailangan nilang gumamit ng magic at doon ay ginamit ni Luri ang fire magic para tamaan ang mga target. Nagulat si Matthews na gumagamit na ngayon ang mga tao ng mga spells. Naisip niya na mas malakas ang magic na walang halong salita, kaya nakapasa si Luri sa test gamit ang kanyang Crest of Glory at nalaman ni Matthias na ang kanyang crest ay itinuturing na pinakamahina sa kanyang bagong buhay. Pagkatapos ay kailangan ni Matthews na tamaan ang mga target, subalit doon ay minaliit siya ng guro dahil siya ay may pinakamahinang crest. Gayunpaman gumamit si Matthews ng makapangyarihang mahika at nagawa niyang gumamit ng mahika na walang salita kaya't nagpaputok siya ng mapanganib na mga fireball gamit ang kanyang mahika at winasak niya ang buong practice field. Si Matthews at ang kanyang mga kaibigan ay tinanggap sa Magic School at nakilala nila ang headmaster na si Edward. Tinanggap ni Edward ang mga estudyante sa ikalawang Magic School at hiniling niya ang tagumpay sa kanilang pag-aaral pagkatapos ng kanyang maikling talumpati. Bigla ang pinapatawag si Matthews sa opisina ni Edward at kinabahan siya at inakala niyang makakatanggap siya ng parusa dahil sa winasak na practice field. Alam ni Edward ang tungkol sa malakas na kapangyarihan ni Matthews na hindi niya kailangang magbigkas ng anumang mga spells tulad ng ginagawa ng ibang estudyante. Bilang resulta ay tinanong siya kung maaari niyang turuan ang mga guro at estudyante na gumamit ng mahika na walang salita. Pumayag si Matthews na tulungan si Edward kaso lang may problema sila sa First Royal Academy. Ito ay isang paaralan na puno ng mga noble at ipinagbawal nila ang paggamit ng mahika na walang salita dahil itinuturing nila itong mahina. Sinabi ni Edward na nais niyang turuan ng mahika na walang salita ang mga second year kasama ang tulong ni Matthews. Bilang resulta ay maaari nilang alisin ang pagbabawal at muling buhayin ang mahika na hindi gumagamit ng mga salita sa kanilang mundo. Tinanong nila si Matthews kung gusto niyang tulungan si Edward sa kanyang ideya kaya't sinabi niya na oo, upang tulungan ang prinsipal at lahat ay natuwa at sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga klase sa mahika at sinabi ng guro na si Matthews ang magtuturo sa mga estudyante ng mahika ng walang mga salita. Bigla siyang tumalon at nagcast ng spell ng hindi nagsasalita at nasira niya ang tatlong target gamit ang kanyang mahika. Ipinakita ng susunod na guro na si Geyser na kaya rin niyang gumamit ng mahika katulad nun, at winasak niya ang isang target gamit ang fire magic.
Sinabi niya na maaaring matutunan ng lahat ang mahika ng walang mga salita tulad ng ginagawa ni Matthews. Natutunan ng mga estudyante ang mahika na ito at ipinakita sa kanya ni Alma kung paano niya ginagamit ang mahika na hindi gumagamit ng mga salita. Tiningnan din niya ang progreso ni Luri at siya ay naubusan ng enerhiya subalit nabighani siya sa mahika na ito, samantala ay nagtaka si Matthews kung bakit nila nakalimutan ang kapangyarihan na ito. Pagkatapos ay nais ni Matthews na maglipat ng ilang mahika kay Luri at natanggap niya ang bagong enerhiya. Nakakuha ng bagong enerhiya si Luri at nagawa rin niyang mag-cast ng mahika na hindi gumagamit na salita. Lumipas ang ilang buwan at nagkaroon ng battle tournament ang unang paaralan laban sa unang Royal Academy. Natuklasan ni Matthew na ang Royal Academy ay may mga estudyanteng tinatawag na mga chosen mage. Bigla ang nakaramdam si Matthews ng isang tao na may 10 beses na mas malakas na kapangyarihan ng mahika kaysa sa kanya. Nalaman niya na ang mga demonyo ay hindi maaaring mapagtagumpayan ng mga tao. Pagkatapos ay pumunta si Matthews sa battlefield at nagulat siya na naroon din ang demonyo. Minaliit din siya ng mga noble na estudyante mula sa unang Royal Academy. Sinabi nila na mahina si Matthews at matatalo siya at naramdaman niya na ang kanyang mayabang na kalaban ay isang demonyo at siya ay nagalit. Gayunpaman, nagsimula ang laban at agad na tinalo ni Matthews ang mga ito gamit ang mahika na walang salita at nagalit ang demonyo. Napansin niya na kaya rin ito na gumamit ng mahika na hindi gumagamit ng salita. Inatake ni Matthews ang demonyo at sinubukan na pugutan ito ng ulo kaso umilag ang kanyang kalaban at naglaban sila. Naintindihan niya kung bakit nagbago na ngayon ang mundo, kaya doon ay pinatunayan ni Matthews na ang kanyang kalaban ay isang demonyo at natuklasan niya ang tunay nitong anyo. Sinubukan ng demonyo na tumakas at inatake niya si Matthews. Nais ng demonyo na lumipad palayo ngunit nagawa niya na patayin ang demonyo gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay nakita natin si Matthews na pinatibay ang isang reincarnation spell, kung saan libo-libong taon ang lumipas siya ay muling isinilang bilang isang anak sa pamilya ng Hildesheim. Bumalik tayo sa kasalukuyan at naging masaya si Luri na nagawa ni Matthews na talunin ang demonyo. Pagkatapos ay nagulat siya nang malaman na walang tao ang nakatalo sa isang demonyo sa nakalipas na 100 taon. Nagkaroon siya ng audience sa hari at ipinakilala niya ang sarili bilang Matthews. Nais ng hari na gantimpalaan siya ng isang piraso ng lupa, ngunit hindi niya nais ang ganitong uri ng gantimpala at gusto niya lang na maging mas malakas. Inalok ng hari na bigyan siya ng isang magic sword na may 2 chant bilang gantimpala. Agad na napansin ni Matthews na kamakailan lamang niyang nilagyan ng chant ang inaalok na espada sa panday at bilang resulta, napansin ng hari ang reaksyon ni Matthews at tinanong kung ano ang gusto niya na matanggap. Gayunpaman, humingi siya ng pahintulot na galugarin ang isang dungeon at nais niya na magkaroon ng karapatan na panatilihin ang mga materyales na makikita sa dungeon. Alam ni Matthews ang tungkol sa mga bihirang item sa dungeon at natatakot siyang hindi alam ng kasalukuyang panahon ang tungkol sa mga kayamanan sa loob nito. Pinayagan ng hari si Matthews na galugarin ang dungeon at panatilihin ang mga materyales na kanyang makikita. Natutunan niya na ang mga napiling mage ng kaharian ay wala na sa ngayon at bukod dito, may hinala ang hari na ang mga demonyo ay nag-i-infiltrate sa mga tao sa loob ng mga siglo. Nagulat si Matthews sa impormasyong ito dahil sa kanyang nakaraang buhay bilang si Gaze, halos naubos niya ang lahat ng mga demonyo at pagkatapos ay nalaman ng hari na may malaking panganib mula sa mga demonyo, at alam din ni Matthews na hindi individual na aatake ang mga demonyo at naniniwala siyang sasalakayin nila ang kaharian bilang isang malaking grupo. Kasunod nito, iminungkahi niya ang isang estratehiya para protektahan ang kaharian at sinabi niya sa hari na ang kailangan lang nilang gawin ay lumikha ng isang barrier. Bilang resulta ay binigyan siya ng pahintulot na malayang gamitin ang mga magic item ng hari. Naghanap si Matthews ng mga kapaki-pakinabang na gamit para sa paggawa ng barrier. Biglang napansin ni Matthews ang isa sa kanyang mga espada na ginawa sa kanyang nakaraang buhay bilang si Gaze. Nagulat siya na makita ang isa sa kanyang mga lumang espada na gawa sa ori. Pagkatapos natuklasan niya ang isa pang bagay mula sa kanyang nakaraang buhay, at ito ang isang makapangyarihang kwintas at sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Matthews ang iba pang mga estudyante sa pag-aaral ng mahika na walang salita. Lahat ay mabilis na umunlad, at nalaman ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa barrier na nais ni Matthews na gawin at pagkatapos ay nais niya na galugarin ang isang dungeon. Tinanong niya sina Alma at Luri kung gusto nilang bumuo ng isang grupo kasama siya. Gusto nilang sumama sa kanya,
ngunit natatakot silang baka maging pabigat sila sa kanya at sinabi ni Matthews na hindi sila magiging pabigat at ipinakita niya kay Alma kung paano mag-cast ng magic arrows, humanga si Alma at hinihikayat siya ni Matthews. Bilang resulta ay pumayag si Alma na bumuo ng isang grupo kasama siya, at gusto rin ni Luri na sumama sa dungeon kasama ang kanyang crush na si Matthews at dagdag pa nito, nalaman niya na gusto ni Luri gumamit ng enchantment magic kaya't sabik na si Luri sa kanilang oras na magkakasama bilang isang grupo. Nabuo ang bagong grupo ni Matthews at nagpasya silang hanapin ang mapanganib na dungeon, pagkatapos ay nakita natin sina Matthews at ang kanyang mga kaibigan sa dungeon, biglang gusto niyang ipakita sa kanila ang isang bagay at ipinakita niya sa dalawang babae ang isang dungeon monster. Naisip ni Matthews na gamitin ang monster bilang isang target. Sinubukan ni Alma na punuin ng mahika ang kanyang pana at matagumpay niyang nailagay ang mahika na kapangyarihan sa kanyang mga arrow. Masaya si Alma at binigyan siya ni Matthews ng karagdagang payo. Agad niyang sinubukan na sundin ang kanyang payo at nagpaputok ng isang arrow. Nagbago ng direksyon ang magic arrow habang lumilipad at tumama sa isa pang monster, pagkatapos ay lumaban si Alma sa mga monster sa dungeon. Gusto naman ni Luri na matuto pa ng tungkol sa enchantment mula kay Matthews. Kaso sinabi niya na masyado pa itong mahirap kaya nais niyang turuan muna siya ng mga pangunahing kaalaman ng enchantment magic. Nais ni Matthews na turuan siya na gumawa ng sarili niyang mga armas muna. Biglang winasak ni Matthews ang isang pader gamit ang kanyang mahika. Ipinaliwanag niya kay Elry na ang buong dungeon ay binubuo ng mahahalagang mapagkukunan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Luri ang proseso ng paggawa ng isang armas at masaya si Luri na matuto mula kay Matthews at nagpasalamat siya sa kanya. Samantala ay masigasig na nagpractice si Alma sa paggamit ng mahika sa kanyang mga arrow, ngayon ay kaya na niyang talunin ang maraming monsters gamit lang ang isang atake, gayunpaman ay natuklasan ni Alma na kaya na rin niyang gumawa ng sarili niyang mga armas. Gumawa siya ng bagong kagamitan para kay Alma at nagpasalamat ang kanyang kaibigan para sa bagong kagamitan, pagkatapos ay nais ni Matthews na maabot ang ika-10 palapag ng dungeon kaya't lalo silang bumaba sa dungeon. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga monster, sina Luri at Alma ay lumaban-laban sa kanila kaya nagawa nilang talunin ang mga monsters ng madali, sa karagdagang daan ay mas marami pang monsters ang lumitaw at sinuportahan ni Luri si Alma sa laban. Mabilis na tumaas ang level ng grupo ni Matthews at nadouble ng kwintas mula sa kanyang nakaraang buhay ang kanilang experience points sa dungeon, biglang lumitaw ang isang killer dog at sinabi niya na ito ay napakadelikado. Pagkatapos ay nilabanan nila ang killer dog at matagumpay nila itong tinalo ng magkasama. Humanga si Matthews sa dalawang magagandang babae at pinuri niya sila, gayunpaman lumikha si Matthews ng isang safe zone at nagsummon siya ng isang barrier. Ang mga babae ay dapat magpahinga at protektado sila ng barrier ni Matthews, pagkatapos ay nais niyang mag-isa na bumaba sa ika-25 palapag at nagpatuloy siya sa mas malalim na palapag ng dungeon. Sa kanyang pagbaba, nakakolekta siya ng kapaki-pakinabang na mapagkukunan at nakaramdam siya ng isang dungeon boss sa mas malalim na palapag at kasunod nito, mas malalim na tumalon si Matthews sa dungeon at agad niyang nakaharap ang maraming monsters. Gamit ang kanyang labis na kapangyarihan, tinalo niya ang kaaway na mga monster at pagkatapos nito, natagpuan niya ang dungeon boss at inatake siya nito at lumitaw ang dungeon boss at nakipaglaban siya sa higanting arc serpent. Ang higanting ahas ay kayang magpapabulok ng lupa gamit ang kanyang lason, ngunit hindi natatakot si Matthews at sa wakas ay masaya siyang nakipaglaban sa isang malakas na halimaw gamit ang bagong nakamit niyang crest. Sinubukan niya ang kanyang combat specialized crest laban sa dungeon boss. Nais ni Matthews na mag-enjoy sa laban at sinubukan niya ang mga bagong teknik sa pakikipaglaban sa dungeon boss, tapos nito ginamit pa niya ang kanyang espada at hinahampas niya ang ahas at di ito namatay, at binasag ni Matthews ang isang magic stone at pinagsama ito sa kanyang espada. Pagkatapos ay hinatake niya ang ahas ng panghuling hampas at nagdulot ito ng lindol. Nakita natin ang mga demonyo na nakaramdam din ng malaking pagsabog ng mahika sa dungeon, at matapos ang pangyayari bumalik si Matthew sa ika-10 palapag at ipinakita niya sa mga babae ang tinalo niyang dungeon boss. Kinahapunan ay binisita ni Matthews at ng kanyang grupo ang Adventurers Guild. Tiningnan sila ng may galit ng ibang adventurers dahil marami sa mga estudyante ng ikalawang Magic Academy ang kumukuha ng kanilang quests. Sinabi ni Matthews na nais niyang ibenta ang mga halimaw sa guild kaya nagbukas siya ng portal at nagulat ang receptionist sa tinalo niyang dungeon boss na ipinakita niya,
pagkatapos ay nalaman ng receptionist na kayang gumamit ni Matthews ng storage spell. Doon ay inilabas niya ang isang higanteng magic stone at sinabi ng receptionist na ang batong ito ay maaaring maging national treasure. Biglang sinabi niya na hindi siya nasisiyahan sa maliit na laki ng magic stone at di rin alam ng receptionist kung sapat ang perang kayang ibayad ng guild para sa mga mataas na halaga ng goods. Nakakuha ang grupo ni Matthews ng 750 gold coins bilang kanilang gantimpala at nais niyang hatiin ang pera para sa dalawang babae. Sa daan pabalik sa academy ay naramdaman niya ang aura ng ilang mga demonyo. Nakita natin ang dalawang demonyo na nalaman ang tungkol sa mga alingaw-ngaw na si Matthews ay isang demon slayer. Gayunpaman, nais niya na talunin ang pinakamalakas na demonyo at tiwala siya na ang dalawang babae ay lalaban-laban sa mas mahina. Sinimulan ni Matthews ang laban-laban sa kanila at sinubukan niyang umatake sa isa sa mga demonyo at napigilan ang kanyang atake. Nais ng mga demonyo na bumawi para sa kanilang kasamahan kaya sinubukan nilang wasakin si Matthews ngunit nagawa niyang itigil ang fire spell at ibinalik ito kay Lord Ashiel. Humanga sila sa kapangyarihan nito at ginamit ni Matthews ang mga spell at inakit ang mga demonyo sa isang bitag kung saan sila tinamaan ng magic arrows na nagambala sa kanilang daloy ng mahika. Bilang resulta, nahati ang dalawang demonyo sa paglaban sa grupo ni Matthews at naghanda si Lord Ashiel ng isang malakas na spell para wasakin si Matthews ngunit biglang ginamit niya ang spirit ball at pinigilan ang atake ng kalaban. Minaliit siya ng demonyo at hindi niya ito natamaan sa kanyang mga atake. Nakabawi si Matthews at nagawang malubhang masaktan si Lord Ashiel sa kanyang likuran, biglang sinubukan ng demonyo na tumakas ngunit siya ay naparalisa. Pinilit ni Lord Ashiel na si Matthews ay mahulog sa isang bitag subalit agad na nakariyak siya at nakatakas sa kanyang magic circle. Habang nakikipaglaban si Matthews laban sa demonyo ay ipinakita niya ang ilang malakas na sword skills. Bigla siyang nagcast ng magic spell na nasaktan ang demonyo at pagkatapos, pinanood niya ang demonyo na humihina kaya nakakuha siya ng pagkakataon na talunin ito. Pinatay niya ang isa sa mga demonyo ng madali at samantala ay magkasamang nakipaglaban sina Alma at Luri laban sa mas mahinang demonyo. Nakakuha sila ng oras at naghanda si Matthews na patayin ang pangalawang demonyo. Ginamit niya ang isang napakalakas na magic spell na tinatawag na Light of Death na agad na pumapatay sa isang demonyo. Natakot ang demonyo at sinubukan na tumakas, ngunit pinaputukan siya ni Alma ng mga espesyal na arrow na ginawa ni Luri para sa mga pakpak nito. Pinigilan nito ang demonyo mula sa pagtakas dahil nasira ng mga arrow ang mga pakpak nito. Inatake niya ang demonyo at tinalo rin ito, kaya nawalan ng buhay ang parehong mga demonyo at nagtulungan sina Matthews at ang kanyang mga kasama para manalo laban sa kanilang mga kalaban ng sabay-sabay. Nakakuha ng maraming pansin ang grupo ni Matthews, ngunit ayaw niyang magdulot ng gulo kaya nagpasya siyang umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay tumalon pabalik si Matthews sa eskwelahan dala ang mga babae. Kinabukasan ay inanyayahan si Matthews at ang kanyang mga kasama papunta sa hari, pinuri sila ng hari para sa kanilang mga bayani na gawa at gayunpaman, humiling si Matthews na mabigyan siya ng access sa lahat ng dungeons bilang kanyang gantimpala. Agad na pumayag ang hari sa kanyang kahilingan, at doon ay tinanong sina Alma at Luri kung ano ang gusto nilang gantimpala at humiling si Alma ng pera at sinabi rin ni Luri ang pareho, kaya natawa ang hari at tinanggap ang kanilang kahilingan. Biglang naramdaman ni Matthews ang mahika ng isang demonyo na nagmamatsyag sa kanila, gumamit ng mahika ang isang kaaway na demonyo para magmatsyag sa hari, nagawa ni Matthews na itigil ang spell ng demonyo at nasaktan niya ang kaaway. Nagulat sina Edward at ang hari na ito ay mga spy. Sinabi ni Matthews na kaya niyang matukoy ang kinaroroonan ng demonyo at nagmungkahi si Matthews ng mga hakbang dahil gusto niyang pumatay ng mga demonyo kaso sa kasamaang palad, masyadong malayo ang distansya. Sinabi ni Matthews na walang silbi ang kanyang teleportation magic at nagulat si Principal Edward na kayang mag-cast ni Matthews ng teleportation magic. Doon ay sinabi niya na makakahanap sila ng solusyon sa kanilang problema sa tuktok ng bundok. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, nais ni Matthews na makipag-usap sa isang higanteng dark dragon, kaya nagulat ang mga babae na gusto niyang makipag-usap sa isang mapanganib na dragon. Kilala niya ang dark dragon na si Iris mula sa kanyang nakaraang buhay dahil tinalo niya ang dragon 1,000 taon ang nakalipas at pagkatapos, binabantaan ni Iris si Matthews at hindi siya makapaniwala na hindi siya nakilala ni Iris. Biglang naghanda si Iris ng isang malakas na fire attack laban kay Matthews.
Gayunpaman ay basta na lang niyang na-neutralize ang spell ni Iris at nagulat si Iris, hindi siya makapaniwala na kayang pigilan ng isang tao ang kanyang spell ng ganon kabilis. Sinabi ni Matthews na siya ay reinkarnasyon ni Gaze at agad na humingi ng paumanhin si Iris sa kanyang masamang pag-uugali. Sinabi ni Matthews na hindi niya nais na patayin siya at sa halip, nais niya ang tulong ni Iris at dagdag pa niya, nalaman ni Iris na nakatanggap na ngayon si Matosh ng crest ng kabiguan. Pagkatapos ay sinabi ni Matthews sa dalawang babae na maaari silang lumapit para matuto tungkol sa dragon. Biglang sinabi sa kanya ni Iris tungkol sa kanyang nasirang mga pakpak at na hindi na siya makakalipad ngayon. Natutunan niya na pagkatapos ng kanyang reinkarnasyon, nagdulot ang mga tao ng maraming pagsabog ng magic reactors kaya bumalik sa Stone Age ang sangkatauhan, matapos nun pinagaling ni Matthews ang mga pakpak ni Iris at nagpasalamat siya. Doon ay nakilala ni Iris sina Luri at Alma. Nagulat sila na marunong magsalita ng wikang tao si Iris at maya-maya ay lumipad ang grupo ni Matthews patungo sa tagwan ng mga demonyo sa likod ni Iris. Natuwa si Iris na tumulong kay Matthews at gusto niyang lumipad ng buong bilis. Pinigilan siya ni Matthews dahil mamamatay ang dalawang babae sa kanyang pinakamabilis na paglipad. Bukod pa dito ay nalaman ni Matthews na ang kanyang buhay bilang si Gaze ay nagiging isang alamat, at lumipad si Iris patungo sa lokasyon ng mga demonyo sa normal na bilis. Pagkatapos ay agad na pinatay ni Matthews ang bantay na demonyo ng madali, nakahinga ng maluwag ang mga babae at si Dragon Iris, na si Matthews ay nasa kanilang panig kaya naman ay inobserbahan ni Matthews ang lokasyon ng pagtatago ng ilang mga demonyo at naramdaman niya na isa sa mga demonyo ay lalong malakas. Biglang nagkaproblema si Iris sa kanyang paglanding at bumagsak siya sa bahay, bilang resulta ay nawalan ng malay sina Alma at Luri dahil sa hindi matagumpay na paglanding. Pagkatapos ay nakita natin si Matthews na gumamit ng telepatiya para makipag-usap kina Alma at Luri. Binigyan din niya si Luri ng isang magic circle at sinabi sa kanilang pareho na maghanda ng isang plano ng pag-atake. Sinabi niya na naniniwala siyang kayang-kaya nilang dalawa na pangunahan ito sa kanilang plano ng pag-atake, kaya't madalas silang nagkikita at nagplano na tuklasin ang mga demonyo sa abandonadong bahay. Hindi nila natagpuan ang anumang mga demonyo sa loob ng bahay. Ngunit naramdaman ni Matthews na nagtatago ang mga kaaway gamit ang isang spell ng pagtago, sumunod dito ay nakatuon si Luri at nagawang matagpuan ang isang demonyo. Gayunpaman inutusan ni Matthews silang maghanda para sa kanilang pag-atake, pinalakas niya ang isang spell at tinanggal niya ang spell ng pagtago at doon ay tinutukan ni Alma ang demonyo, hindi napansin ng kaaway na hindi na gumagana ang kanyang spell, kaya inatake siya ni Alma gamit ang isang magic arrow at tinamaan niya ang demonyo sa ulo. Nagalit ang demonyo at minaliit niya si Matthews at inakala ng demonyo na isang manloloko ito dahil inisip niya na nasa kabisera pa rin siya, hindi makapaniwala si Matthews kung gaano katanga ang demonyong nasa harapan nila. Biglang inatake siya at nakipagkomunikasyon siya kina Alma at Luri, para ihanda ang kanilang pag-atake laban sa demonyo at napigilan ni Matthews ang mga atake ng demonyo at inatake ng dalawang babae ang kaaway gamit ang mga arrow. Kaya inulit nila ang kanilang estratehiya ng pag-atake. Ngunit minaliit ng mayabang na demonyo ang mga mahinang tao, nais ng demonyo na tapusin sila ngunit bumagal ang kanyang katawan dahil sa mga magic arrow, gumamit si Luri ng isang poison spell at nagawa niyang lagyan ng malakas na lason ang mga ulo ng arrow. Lubhang nagalit ang demonyo at ipinakita niya ang kanyang huling anyo na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan pagkatapos ng kanyang pagbabagong anyo. Ipinaliwanag ni Matthews ang kasalukuyang sitwasyon sa mga babae at nagulat sila sa trump card ng demonyo. Nais ng demonyo na atakihin ang mga babae kaya tumakbo ang mga babae at inatake ng demonyo ang isang ilusyon, pagkatapos ay natutunan ng demonyo na ang ilusyon ng spell ay pinagsama sa isang poison spell, na immobilize ang demonyo at binaril siya ni Alma sa ulo gamit ang kanyang arrow. Binati ni Matthews ang dalawang babae sa kanilang tagumpay at sinabi niyang dapat silang bumalik kay Iris, gayunpaman ay nagpasya si Matthews na harapin mag-isa ang pinakamalakas at ginamit niya ang mga magic stones at ginawang pingong alikabok, at bilang resulta ng ginamit na pamamaraan at napilit ni Matthews ang isang fog demon na magpakita sa kanyang sarili. Biglang lumitaw ang isang demonyo na nagulat sa mga kakayahan niya. Binanggit niya na narinig niya ang mga bali-balita tungkol kay Matthews at alam ng lahat ng demonyo na siya ay isang halimaw na napakalakas para sa isang tao. Gayunpaman ay minaliit siya ng demonyo at sinabi niyang mas malakas siya kaysa sa naunang mga demonyo,
inatake ng demonyo si Matthews at nagawang itulak siya pabalik at biglang pinutol ng demonyo ang braso ni Matthews gamit ang kanyang malakas na wind magic. Nawalan siya ng isang braso at nais ng demonyo na tapusin ang kanilang laban, pagkatapos ay pinagaling ni Matthews ang kanyang sugatang katawan at gumaling ang kanyang braso. Sinubukan ng demonyo na patayin si Matthews ngunit naiwasan niya ang lahat ng atake ng madali. Pagkatapos ay nalason ang demonyo at nagalit. Nais ng demonyo na gamitin ang kanyang huling trick kaya sinubukan niyang maging isang malakas na halimaw subalit pinigilan niya ang pagbabagong ito gamit ang isang spell. Nagalit ang demonyo at nagcast ng isang fog spell at dapat talunin si Matthews. Muling kinansela niya ang mahika ng demonyo at ngayon ay nabitag ang demonyo sa mahika ni Matthews. Sinabi niya na wala sa kanyang espada ang lason, at sa halip ay ginamit niya ang isang spell para alisin ang magic power. Sa huli ay ginawa ni Matthews ang isang malakas na atake na nagdulot ng isang malaking pagsabog, lubhang nag-alala si Luri sa kanya at pagkatapos ay nakita natin si Matthews na nakatayo sa harap ng isang malaking kristal, agad siyang niyakap ni Luri at masaya na siya ay hindi nasaktan at ligtas. Lumapit din sina Luri at Alma, binati nila siya sa kanyang panalo at tinanong tungkol sa higanteng kristal, kaya sumagot si Matthews na ang kristal ay isang dragon vein na nagpapadaloy ng mahika na kapangyarihan. Natutunan ng mga babae na balak gamitin ng mga demonyo ang dragon veins para tawagin ang isang hukbo ng 5,000 na mga halimaw. Plano nilang atakihin ang kabisera gamit ang hukbo ng mga halimaw, pagkatapos ay sinabi ni Matthews na kayang talunin ng grupo nila ang mga halimaw at kailangan nila ang suporta ng iba pang mga estudyante. Sa daan pabalik sa eskwelahan, nagtanong si Iris kung ano ang dapat niyang gawin ngayon at nagtanong siya kung gusto niyang sumali sa kanilang grupo. Nagustuhan ni Iris ang ideya at nais niyang magbago bilang isang tao. Sa pamamagitan ng isang spell ay nagbago si Iris bilang isang tao nang walang damit, kaya sinubukan ni Luri at Alma na takpan ang mga mata ni Matthews. Sa gabi ng pagdating sa akademya ay ibinigay nila ang mga sungay ng demonyo kay Edward. Nagulat siya na nakakapaglakbay si Matthews sa kalahating mundo sa loob lang ng 2 araw. Ipinakilala niya si Iris sa principal at doon ay pinayagan ni Edward si Iris na sumali sa Magic Academy bilang isang exchange student. Bago iyon ay kailangan munang pumasa ni Iris sa parehong entrance exam gaya ng ginawa ni Matthews. Nag-alala agad siya na baka sirain ni Iris ang buong eskwelahan kung hindi niya mapipigilan. Umaasa si Matthews na papasa si Iris sa entrance exam at bigla, habang papunta sila sa mga silid tulugan, hawak ni Matthews ang kamay ni Iris at lumikha siya ng peking crest para sa kanya upang hindi siya mapansin. Pagkatapos ay binati ng mga babae si Iris ng good luck para bukas, kinabukasan ay nagsimula ang written exam at agad na nagpakita ng kalokohan si Iris. Nag-alala si Edward na baka hindi pumasa si Iris sa entrance exam. Sa pangalawang pagsubok, kailangan niyang labanan ang pinuno ng mga knights na si Hill at hindi maalala ni Matthews ang lalaki at sinabi sa kanya ni Luri na nakalaban niya ito sa entrance exam. Nagsimula ang laban at si Iris ay mabigat ang galaw at agad niyang nawala ang kanyang espada. Biglang umatake si Hill at simpleng pinigilan ni Iris ang espada gamit lang ang kanyang kamay. Nagulat si Hill sa napakalakas na lakas ni Iris at sinubukan ni Iris na mag-counterattack at nagawa ni Matthews na protektahan si Hill gamit ang isang barrier sa tamang oras. Hindi makapaniwala si Edward na ordinaryong babae lang si Iris kaya natalo si Hill at nagsimula ang susunod na pagsubok. Pagkatapos nito, nag-concentrate si Iris at sinubukan na kontrolin ang kanyang malakas na mahika at lubos na nabigo si Iris at gumawa si Matthews ng barrier sa tamang oras. Humingi si Iris ng paumanhin sa kanila at sinubukan niyang tamaan ang mga target muli, hindi niya nagawang tamaan ang mga target at sa huli, gumamit siya ng ibang spell at gumamit si Matthews ng malakas na barrier para sa proteksyon. Sinira ni Iris ang buong field at lahat ay nagulat sa kanyang nakakakilabot na kapangyarihan at bilang resulta, nasira ang kalahati ng eskwelahan at pumasa siya sa entrance exams at sa mga sumunod na araw. Nakita natin si Matthews na pinagmamasdan ang pagmimina ng materyales para sa kanilang barrier sa isang kuweba. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Edward na kailangan nila ng higit pang mga tao na may crest of glory, balak niyang humingi ng suporta mula sa unang akademya at ng hapon ding iyon, dumating ang punong guro ng unang Royal Academia na sa una ay ayaw makipagtulungan sa kanila. Sinabi ni Edward na may mas mahalaga silang gagawin kaysa mag-away.
Nabanggit din ni Edward na tinalo nila ang unang akademya sa huling torneo at hindi tinanggap ng punong guro ng unang Royal Academia ang kanilang pagkatalo dahil may demonyo na nagdulot ng problema, kaya iminungkahi ni Matthews sa punong guro na ulitin nila ang kompetisyon. Tinanggap ng punong guro ng unang akademya ang mungkahi at makalipas ang 2 araw, dumating ang lahat ng estudyante ng unang akademya na may Crest of Glory. Sigurado ang punong guro ng unang akademya na madali lang manalo ang kanyang mga estudyante laban sa eskwelahan ni Edward. Pagkatapos ay dumating ang mga kaklase ni Matthews at 5 estudyante lang ang gusto nilang ipadala sa laban. Nagsimula ang laban at agad silang tinalo ng mahika na walang salita, walang pagkakataon ng unang akademya laban sa ikalawang akademya at agad silang nanalo. Biglang nagalit ang punong guro ng ikalawang akademya, sinabi niyang nandadaya sila kaya hiningi niya na labanan ng mga estudyante si Iris. Akala niya mahina si Iris kaya binigyan siya ni Matthews ng espada para sa laban. Sinuri ng punong guro ng unang akademya ang espada nang biglang sinira ito ni Iris ng aksidente at tinawag siyang halimaw. Pagkatapos nagreklamo si Edward na tumanggi pa rin ang unang akademya na turuan ang mga estudyante ng mahika na walang salita, biglang lumitaw ang hari at pinarusahan ang punong guro ng ikalawang akademya, ipinagkatiwala ang mga estudyante sa pangangalaga ng ikalawang akademya at magkasamang matututo ng mahika. Maya-maya ay pumunta si Matthews at ang kanyang mga kaibigan sa dungeon at balak niya na mangolekta ng mahahalagang materyales para sa kanilang barrier. Binanggit niya na kailangan nilang talunin ang malalakas na halimaw para makakuha ng malaking magic stone. Biglang natakot si Irish na baka isakripisyo siya ni Matthews para sa magic stone. Sinabi niya na wala siyang balak na magsakripisyo at sumunod ay nilabanan ni Alma at Luri ang mga lobo. Gumawa sila ng malaking pag-unlad at madaling tinalo ang mga halimaw na mataas ang antas. Samantala ay nag-alala si Matthews kay Iris dahil hindi pa rin niya kontrolado ang kanyang kapangyarihan. Nakita natin si Iris na muntik ng aksidenteng mapatay si Matthews gamit ang kanyang espada matapos nilang talunin ang mga halimaw sa ika-17 palapag. Bumaba sila ng mas malalim sa dungeon at dumating sa susunod na palapag. Gusto niya na tawagin ang isang halimaw gamit ang magic stone at dapat lumikha si Luri ng isang magic circle gamit ang kanyang Crest of Glory, habang sinusuportahan siya ni Matthews mula sa likuran. Bilang resulta ay nagawa ni Luri na lumikha ng isang malakas na magic circle, gayunpaman ay dapat dahan-dahan na ibuhos ni Iris ang ilan sa kanyang mahika sa magic stone at sobrang ginawa ito ni Iris at sinubukan ni Matthews na pigilan siya. Biglang nagpadala si Iris ng higit pang mahika sa magic stone at bumagsak ang sahig ng dungeon. Tinanong ni Nathia kung bakit hindi niya dahan-dahan na inilipat ang kanyang mahika sa bato. Sinabi ni Iris na itinuro sa kanya ng isang kilalang tao kung ano ang ibig sabihin ng dahan-dahan. Biglang napagtanto ni Matthews na siya ang nagdulot ng pagkakamali sa kanyang nakaraang buhay bilang si Gaze. Pagkatapos ay lumitaw ang isang higanteng dragon na nais patayin ang grupo niya at inutusan ni Matthews si Iris na umatake sa dragon subalit napigilan ang kanyang atake. Dapat pinagsabihan at ininsulto ni Iris ang dragon, nagalit ang dragon at naging bitag si Iris at sa mga sumunod, biniyayaan ni Luri ang isang arrow at binaril ni Alma ang dragon gamit ang isa sa kanyang atake. Hindi numihina ang dragon at nag-prepare si Matthews ng isang estratehiya ng atake at biglang namataan ng dragon ang 2 babae at sila'y natakot. Sinabi niya na dapat protektahan ni Iris ang 2 babae at agad na inatake ni Iris ang dragon at naitulak ito pabalik. Matapos nun ay nakipaglaban si Iris sa dragon at pansamantalang na-distract. Natapakan sa lupa si Iris pagkatapos sinubukan ng dragon na gamitin ang kanyang hininga ng apoy. Subalit napigilan ito ng grupo ni Matthews kaya lahat ng mga babae ay lumaban sa dragon. Nagbigay sila ng oras at sinabi niya kay Iris na akitin ang dragon sa kanyang bitag, gayunpaman inaktibo niya ang kanyang spell at nais niyang i-activate ang isang napakalakas na spell na agad papatay sa dragon. Biglang nadapa si Iris at agad na tumakbo si Matthews upang protektahan siya. Nagawa niya na lumikha ng barrier sa tamang oras at ang kanyang huling atake ay naging matagumpay. Kasunod nito ay nakuha ni Irish ang Magic Stone ng Drow Dragon at pagkatapos, bumalik sila sa akademya at nasira nila ang buong lugar sa panahon ng kanilang pag-iensayo. Matapos nun ay gumawa si Matthews ng isang plano sa pag-iensayo para sa mga babae. Kailangan ni Iris na matutong kontrolin ang kanyang kapangyarihan bilang dragon sa katauhan ng isang tao. Sinubukan ni Iris na umilag sa mga arrow niya sa kanilang training field na may halimaw sa kanyang ulo.
Sa kasamaang palad ay napakahirap ng pagsasanay kaso hindi sumuko si Iris, gayunpaman ay nais ni Matthews na turuan si Luri ng mga bagong kasanayan sa enchantment, at ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa 8 bagong iba't ibang enchantment spells. Labis itong nagpa-excite para kay Luri at sinubukan lang ni Matthews na turuan siya ng mga bagong enchantment, doon ay binigyan niya siya ng payo kung paano i-cast ang mga bagong spells. Nagustuhan ni Luri ang ideya ni Matthews na lumikha ng isang espada na may 8 iba't ibang enchantment. Pagkatapos ay tinuruan niya siya ng 8-fold enchantment at agad niya itong natutunan. Maya-maya ay nakagawa si Luri ng isang espada na may malakas na enchantments at ipinagmamalaki ni Matthews ang kanyang nagawa, at samantala ay sinubukan ni Irish na mas maayos na kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Binanggit pa niya na gumawa si Luri ng mga bagong armas para sa lahat, kaya nakita natin ang 3 babae na sinusubok ang kanilang mga bagong gawang armas, sobrang lakas ng mga armas at madali nilang nasira ang isang malaking bato at bilang resulta, sinubukan din ni Irish ang kanyang bagong sandata at muntik na niyang muling nasira ang buong eskwelahan. Nagulat ang mga babae sa kapangyarihan ni Irish bilang dragon, pagkatapos ay nais din ni Matthews na subukan ang kanyang bagong espada at kaya doon, nagsanay si Matthews kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang laban. Lumipas ang ilang linggo at nais ni Edward na tawagin ang protective barrier ng kanilang bayan kasama ang mga estudyante, samantala ay may nagulat kay Matthews na nakakaramdam ang koponan ng komunikasyon ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng mga demonyo. Kailangan pa ring gumawa ni Matthews ng mga paghahanda para sa kanilang protective barrier, kaya tinanong niya kung kaya ni Luri at Alma na hawakan ang mga problemang susunod at matapos nun, makikita natin sina Luri at Alma na pumunta sa kagubatan. Biglang nakakita sila ng isang mahiwagang enerhiya na lumulutang sa kalangitan, at tumingin si Luri sa isang magic stone at naalala niya ang payo ni Matthews. Sinabi nito sa kanya na gumawa ng magic arrows mula sa magic stones at dagdag pa, ay dapat magpasya si Luri sa kanyang sarili kung aling enchantment spell ang gagamitin niya. Buong paniniwala ni Matthews na alam ni Luri kung paano lumikha ng perpektong enchantment. Pagkatapos ay gumawa si Luri ng mga bagong arrow para kay Alma at nagpasalamat siya kay Luri, biglang lumitaw ang isang demonyo mula sa portal at agad siyang natalo ni Alma. Kaya namatay ang unang demonyo at isa pang demonyo ang sumunod na lumabas mula sa portal, nakaligtas siya sa atake ni Alma kaya ipinakita ni Luri ang kanyang husay sa espada, napatay ni Luri at Alma ang 2 demonyo at nawala ang mahiwagang portal. Matapos nun ay pinuri ni Matthews ang kanyang 2 babae sa kanilang magaling na trabaho, dagdag pa niya ay ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga demonyo ay nagpaplano rin ng pag-atake at pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lumitaw si Iris dala ang malaking kargada ng Mythil. Nakita natin si Edward na naghihintay na sa 2 babae bilang suporta sa laban, biglang nagbukas ang isang mahiwagang portal at lumitaw ang isang demonyo. Minaliit ng demonyo ang mga tao at agad silang inatake gamit ang isang makapangyarihang spell. Nagawa ng mga estudyante na ipagtanggol ang kanilang sarili gamit ang isang barrier. Nagalit ang demonyo at hindi makapaniwala na hindi namatay ang estudyante. Pagkatapos ay inatake ng mga estudyante ang demonyo at binato ni Alma ng arrow ang demonyo ngunit madali niya itong naiwasan. Samantala, pagod na pagod si Luri sa pag-enchant ng mga arrow at kailangan niya ng higit pang oras. Gusto niya na magkaroon ng higit pang oras ngunit naghanda ang demonyo ng isang makapangyarihang spell, biglang umatake siya gamit ang isang fire spell at ipinagtanggol ng mga estudyante ang kanilang sarili. Doon ay nakita natin si Luri na nabigo sa paglikha ng isang malakas na arrow, mayroon siyang isang pagkakataon na lamang upang makalikha ng isang malakas na arrow, hinihikayat siya ng lahat at matagumpay na nakalikha si Luri ng isang malakas na arrow. Sinamantala ni Alma ang pagkakataon at inatake ang demonyo, umilag ang mayabang na demonyo sa atake kaya binago ni Alma ang direksyon ng flight ng arrow at nagawang malubhang masaktan ni Alma ang demonyo. Pagkatapos ay agad na inatake ng ibang mga estudyante ang demonyo, nagawa ni na Edward at ng mga estudyante na magkasamang talunin ang malakas na demonyo at biglang lumitaw ang isa pang demonyo at inatake silang lahat. Pagkatapos ay lumitaw ang mas maraming demonyo at pinapalibutan ang mga estudyante, desperado si Luri at nagtiwala si Alma na darating si Matthews sa tamang oras, minaliit ng mga demonyo ang mga tao ngunit biglang lumitaw si Matthews mula sa kawalan. Natatakot ang mga demonyo sa kanya at sinabi ni Matthews na ngayon ay tatalunan niya silang lahat,
doon ay inilunsad niya ang kanyang mga atake at agad niyang napatay ang buong grupo ng mga demonyo. Nagalit ang leader ng grupo ng mga demonyo at inactivate niya ang kanyang power-up. Hinarap at nilabanan ni Matthews ang lahat ng mga demonyo at madali niyang napatay ang lahat ng mga demonyo. Matagumpay na napatay niya ang lahat ng mga demonyo at masaya ang kanyang mga kaibigan na nailigtas niya sila sa tamang oras. Pagkatapos ng laban ay sinabi ni Matthews sa kanila ang tungkol sa paghahanda ng kanilang barrier. Pumunta siya sa iba sa kuweba at nilagay niya ang magic stone sa isang higanteng kristal. Nagliwanag ang kristal at nilikha ni Matthews ang isang malakas na protective barrier na kumalat sa buong bayan. Maya-maya, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nagsisimula pa lang ang tunay na kasiyahan at sinabi niya na malapit nang ma-activate ang Dragon Vein kaya magpapakita ang libu-libong mga halimaw patungo sa kanilang bayan. Pagkatapos ay nakita natin si Edward at ang mga estudyante na naghahanda para sa Monster Hunt. Lumitaw ang malalakas na halimaw at inatake ng mga salamangkero ang lahat ng mga halimaw gamit ang malalakas na spells. Naghanda siya ng mga bitag laban sa mga halimaw at madaling napuksa gamit ang suporta ng mga estudyante ang maraming halimaw. Biglang lumitaw ang pangalawang alon ng mga halimaw at sinabi ni Matthews na ang kanyang grupo na ang manguna sa laban. Pagkatapos ay hinagis ni Matthews si Iris laban sa isang malakas na golem at agad na bumagsak ang golem at tinalo rin ni Alma ang isang golem. Naramdaman ni Matthews ang isang malakas na halimaw at nakita natin ang isang monster na sumisipsip ng ibang mga halimaw. Sinabi niya sa mga babae na ang isang Void Eater ay naghahanda para sa laban, gayunpaman ay sinipsip ng Void Eater ang lahat ng mga halimaw at nais ni Matthews na gumawa si Luri ng isang magic stone para sa kanila. Pagkatapos ay hinagis ni Luri at Matthews ang magic stones laban sa Void Eater. Lumaki ang Void Eater sa laki at nagpakita bilang isang higanteng halimaw. Nagtago ang mga babae sa likuran ni Matthews subalit inaabangan niya ang kanilang tagumpay. Doon ay sinimulan nila ang laban at masaya siya sa pagkakataong makakalaban sa isang malakas na halimaw. Ginamit ni Matthews ang kapangyarihan ng kanyang Crest of Failure at inatake niya ang Void Eater. Matagumpay ang kanyang atake ngunit agad namang nag-regenerate ang mga paa ng Void Eater, kaya't patuloy na umatake si Matthews at gumamit siya ng maraming magic stones para magsagawa ng malalakas na atake gamit ang kanyang espada. Tinawag niya ang mas marami pang spells at pinagsama niya ito sa kanyang mga atake gamit ang espada. Nagawa niyang paluhurin ang Void Eater at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang finishing move at hinati ang higanteng halimaw sa maliliit na piraso. Matagumpay na natalo niya ang halimaw at pinuri niya ang kanyang mga kasama sa kanilang magandang teamwork. Masaya ang buong kaharian at ang mga estudyante na nakaligtas sila sa laban. Nagkaroon ng malalim na iniisip si Matthews na gusto niyang tuklasin pa ang mas maraming dungeons. Kinabukasan, sinabi niya kay Edward na gusto niyang iwanan ang eskwelahan para mag-research tungkol sa Dragon Veins. Nag-alok si Edward sa kanya ng espesyal na scholarship dahil gusto niyang patuloy na suportahan si Matthews. Tinanggap niya ang alok at nalungkot si Luri na gusto ni Matthews na iwanan sila. Biglang nag-alok din si Edward sa 3 babae ng espesyal na scholarship. Agad tinanggap ng mga babae ang alok dahil gusto nilang patuloy na maglakbay kasama si Matthews. Doon ay nagpasalamat siya kay Edward sa kanyang malaking tulong sa lahat ng oras. Nagpaalam siya sa kanyang mga kasama at sinimulan nila ang kanilang bagong pakikipagsapalaran. Sa mga sumunod na araw ay nakita natin ang grupo ni Matthews sa daan patungo sa susunod na lungsod at isang bata ang nag-wish sa kanila ng good luck bilang mga adventurer. Binanggit niya sa mga babae na gusto nilang tuklasin ang Doyle Dungeon. Hindi pamilyar si Iris sa lungsod at sinabi ni Luri na ito ay kilala bilang isang dungeon city at nagulat si Matthews dahil sa kanyang nakaraang buhay. Walang mangangahas na magtatag ng lungsod sa itaas ng mapanganib na dungeon. Sinabi niya na dadaan sila sa shortcut sa pamamagitan ng gubat. Hindi makapaniwala sina Luri at Alma na nagdesisyon siya na pumunta sa mapanganib na gubat na puno ng masasamang halimaw, kaya doon ay labis na natakot ang 2 babae ngunit sabik siya na labanan ang mga halimaw at pagkatapos, pumasok sila sa gubat at sinabi ni Iris na protektahan niya silang pareho. Biglang napansin ni Matthews na wala pa silang nakakasalamuhang halimaw at gutom na si Iris kaya nagpasya silang magpahinga at gusto ni Matthews na mangaso para sa pagkain. Agad na tumakbo si Matthews at gusto niyang tuklasin ang gubat. Sa gubat ay naramdaman niya ang maraming halimaw at nag-concentrate siya para hanapin ang leader ng grupo ng halimaw. Maya-maya ay lumitaw siya na may dala-dalang higanteng whisk monkey na ikinagulat ng 2 babae.
Sinabi ni na Alma at Luri na ang Whisk Monkeys ay napakatalino at mapanganib na halimaw. Binuksan niya ang kanyang nahuling biktima at ipinakita sa mga babae ang isang higanteng wild boar. Mukhang masarap ang wild boar at ipinaliwanag ni Matthews sa mga babae na napakasarap ng karne ng wild boar. Gumawa si Luri ng mga cooking pots at gusto ni Iris na mag-chop ng panggatong. Nang makakuha si Iris ng sapat na panggatong, nagdulot si Alma ng pagsabog dahil gumamit siya ng normal na fire magic ngunit sumabog ang cooking pot. Natatakot si Iris sa kasanayan sa pagluluto ni Alma, pinrotektahan niya ang kanilang pagkain at nagulat si Matthews na hindi siya marunong magluto, niluto niya ang masarap na karne ng wild boar at nagustuhan ng mga babae ang luto niya. Matapos maluto ang masarap na karne, gusto ni Alma na mag-serve ng sopas at hindi nagtiwala sina Matthews at Luri sa kasanayan sa pagluluto ni Alma ngunit gusto ni Iris na subukan ang kanyang sopas. Tinikman ni Iris ang sopas at nagsisi siya sa pagtikim ng sopas ni Alma. Pagkatapos ng tanghalian, gusto ni Matthews na magpatuloy sa paglalakbay sa gubat at sinabi niya na walang halimaw ang aatake sa kanila. Natutunan ng mga babae na natatakot ang mga halimaw sa kapangyarihan ng dragon ni Iris. Sa gabi ay nakarating sila sa kanilang destinasyon, at ito ang dungeon town na Meltia at nakita nila na maraming tao ang nasugatan. Naramdaman nila na ang lantern ay konektado sa dragon vein at bigla silang binalaan na maaaring sumabog ang lantern. Bilang resulta ay sumabog ang lantern at hindi nasaktan ang grupo niya. Maya-maya ay nalaman nila na ang aktwal na Panginoon ng lungsod ay pinilit silang gumamit ng mapanganib na lanterns. Nagulat si Luri at tinanong ni Matthews ang tungkol sa mahirap na kalagayan ng pamumuhay sa lungsod. Nalaman niya na pinilit ng kanilang Panginoon ang karamihan sa mga residente na lumaban sa isang halimaw sa ikasampung palapag ng dungeon, kaya marami ang nasugatan o namatay at di makapaniwala ang grupo niya na itinuring ng Lord ang mga tao na parang basura. Pagkatapos ay nagtungo sila sa guild upang kumuha ng pahintulot na galugarin ang dungeon. Pinayuhan sila ng manggagawa sa guild na huwag humingi ng pahintulot dahil kapalit nito ay magiging alipin sila ng Lord. Nalaman ni Matthews na kontrolado niya ang lahat pati na rin ang kanyang mga utos ay mapanganib at walang katuturan, ngunit nagpasya siya na mag-apply para sa 4 na permit. Biglang may isang adventurer na kayang mag-cast ng healing magic ang hiningan ng tulong ni Matthews. Sinabi niyang kayang niyang pagalingin ang mga nasugatan at pagkatapos ay nakita niya ang maraming nasugatan na adventurers sa simbahan. Halos mamamatay na ang mga adventurers at nalaman ni Matthews na ang bagong Lord ang nagdudulot ng gulo, kaya nagpasya siya na iligtas niya ang lahat at nagbigay siya ng numero para uriin sila lahat ayon sa kanilang mga sugat. Nang gusto niya na pagalingin ang mga pasyente, lumitaw ang isang pari at hindi siya naniniwala na kayang iligtas ng isang bata ang mga nasugatan at sinabi niyang hindi ito laro. Minaliit niya si Matthews dahil sa pagkakaroon ng Crest of Failure pero subalit, pinatunayan niya na perpekto ang kanyang Crest of Failure para sa pagpapagaling. Agad niyang pinagaling ang mga sugat ng lalaki at nagpasalamat ang lalaki sa kanya. Nagulat ang pari at pinagkatiwalaan nila si Matthews at pagkatapos ay magkasama nilang sinimulang pagalingin ang lahat ng nasugatang adventurers. Bilang resulta ay nagtulungan ang grupo niya at ang mga pari at makalipas ang ilang oras, nailigtas lahat ang mga adventurers at humingi ng paumanhin ang pari kay Matthews sa kanyang pagiging bastos. Humanga siya sa kanya at dahil sa himala na nagawa niyang iligtas ang lahat ng adventurers. Ganito pinasalamatan ng pari si Matthews at doon ay nagtanong siya tungkol sa kanilang aktwal na Lord. Doon ay nalaman niya na ang naunang Lord ng lungsod ay namatay dahil sa hindi malaman na sakit at bilang resulta, lumitaw ang isang bagong Lord na nagdala ng pagkasira sa buong lungsod. May kutob si Matthews na ang mga demonyo ang may kasalanan sa pinakamasamang kalagayan ng lungsod. Pagkatapos ay nanatili ang grupo ni Matosh sa isang hostel at nais ni Matosh na tulungan ang lungsod. Sinabi niya kay Luri at Alma na magpapadala siya ng lihim na liham kay Edward at iuulat niya ang mga problema sa hari. Dagdag pa niya ay nais niyang tuklasin ang dungeon upang malaman pa ang tungkol sa Dr. Vine. Mahimbing silang natulog maliban kay Luri na kinakabahan sa pagtulog sa parehong silid kay Matthews, samantala ay kinakabahan din siya sa pagtulog sa tabi ng kanyang crush na si Luri. Biglang nagsimulang mag-usap sina Iris at Alma habang natutulog, lalo pang kinabahan sila nang sinubukan nilang makatulog at kinabukasan ay gusto nilang tuklasin ang mga dungeon ngunit hindi makatulog sina Luri at Matthews dahil sa kaba. Tumayo siya sa harap ng pintuan ng dungeon at nadiskubre niyang manipulado ang pintuan ng dungeon. Sa hapon ay dinala ni Matthews ang ulo ng isang higanteng halimaw sa dungeon papunta sa guild.
Nagulat ang receptionist at sinabi niya dito na tinalo ito ng kanyang mga kasama. Binanggit ng babae na tatanggapin ng guild ang halimaw sa ngayon ngunit kailangan niyang iulat sa Lord ang tungkol sa kanilang natalo na halimaw. Lihim na tiningnan ni Matthews ang ulat para sa Lord at isinulat ng babae na si Matthews ay isang mahinang manggagamot. Pagkatapos ay nakita natin ang Lord na nagulat na isang grupo ng mga adventurer ang nakatalo sa malalakas na halimaw at maya-maya, lumabas ang grupo ni Matthews para sa hapunan at ipinagdiwang nila ang kanilang matagumpay na araw. Matapos ang hapunan, napansin niya ang isang grupo ng mga lalaking sumusubaybay sa kanyang grupo at doon ay pinapasunod niya ang mga lalaki sa isang eskinita, at iniulat niya ang mga kaaway sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng telepatiya. Inakala ni Matthews na mga alipin sila ng Lord kaya nagcast siya ng isang hindi nakikitang spell, naging hindi nakikita ang grupo niya at nalito ang mga kaaway at doon ay nalaman niya na matagal nang sinusubaybayan ng mga lalaki ang kanyang ruta. Biglang gusto nilang kunin si Matthews bilang bihag at nakakakilabot ang pag-arte niya, sinubukan ni Luri at Alma na hindi tumawa sa kanyang kakayahan sa pag-arte, binanggit ng mga kaaway na alam nila ang tungkol sa kanilang grupo. Inakala nila na si Matthews ang pinakamahina at kayang gumamit lang ng healing magic, at doon ay binabantaan ng mga bandito ang mga babae at inutos niya kay Iris na huwag patayin ang mga kaaway. Kasunod nito ay lumapit si Iris sa mga kalaban at madali niyang tinalo ang mga bandido gamit ang kanyang mga kamao, tinalo niya ang mga kaaway sa loob lang ng ilang sandali at pagkatapos ng laban, gumamit si Matthews ng spell at natuntun niya ang isang demonyo. Kinabukasan, nagising ang lahat at nakatanggap si Matthews ng liham mula sa hari at doon ay nakipagkita siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa Royal Proxy, na nais maghatid ng mensahe sa hari ng personal sa isang lihim na lokasyon. Kaya doon ay inutos ng hari sa kanya na arestuhin ang Lord at nais ni Matthews na agad isagawa ang misyon ng hari. Handa rin ang mga babae para sa misyon at iniulat niya na nahuli na niya ang ilang kasabwat at pagkatapos ay nais niya na salakayin ang hideout ng Lord. Napansin nila na walang bantay sa labas kaya gumamit siya ng spell at napansin niya na naghihintay na ang mga kaaway para sa kanila. Nais ng Royal Proxy na umurong muna pero nagpa siya si Matthews na atakihin sila ng sabay-sabay, gayunpaman pumasok siya sa front door at inatake siya ng mga mayabang na kaaway. Napatigil ni Luri ang mga atake gamit ang barrier at saka inatake ni Matthews gamit ang spell at tinalo niya ang lahat ng kaaway gamit lang ang isang atake. Lahat ng kalaban ay nawalan ng malay at humanga ang Royal Proxy sa napakalaking kapangyarihan ni Matthews. Pagkatapos ay naramdaman niya na nagtatago ang Lord sa isang lihim na lugar, natagpuan ni Matthews ang isang lihim na pinto sa ilalim ng lupa at samantala ay inakala ng Lord na tinalo na ang grupo ni Matthews at biglang lumitaw siya at minaliit siya nito. Gayunpaman, inisip niyang mahina si Matthews at sinubukan niyang akitin ito sa isang patibong at doon ay inatake ni Matthews ang lahat ng mga kaaway at agad silang natalo. Nagulat ang mga babae na naniwala ang Lord sa kasinungalingan sa buong panahon. Pagkatapos nito, inaresto ang Lord ng hukbo ng Royal Proxy at tumanggi siya at hindi niya tinanggap ang kanyang pag-aresto at bilang resulta, nagcast si Matthews ng spell na nagpadala sa kanya sa pagtulog. Nagduda si Matthews na ang mga demonyo ay sumusuporta kay Lord Doel, naramdaman niya ang presensya ng isang demonyo sa pamamagitan ng isang piraso ng papel, nag-alala si Luri at sinabi sa kanila ni Matthews na malamang gusto ng mga demonyo na i-activate ang Dragon Vein sa dungeon. Dagdag pa niya na maaaring sumabog ang Dragon Vein pagkatapos ng activation at pumatay ng maraming tao. Biglang nagsimulang umuga ang lupa at naapektuhan ng mga demonyo ang Dragon Vein at naramdaman ni Matthews ang paglitaw ng mga halimaw. Sinabi niya na darating ang mga halimaw sa lungsod ng Melt sa loob ng halos 2 oras. Nais niya na i-deactivate ang Dragon Vein at pumasok sila sa dungeon at natagpuan ni Matthews ang Dragon Vein. Pagkatapos ay naghukay si Iris ng butas sa dingding at nakatagpo siya ng napakalaking mahika na kapangyarihan. Matapos matagpuan ang Dragon Vein, inutos niya kay Luri at sa iba pang mga babae na pigilan ang pag-activate ng Dragon Vein subalit gayunpaman, nais ni Matthews na talunin ang mga demonyo sa pagitan kaya nagsimula sila sa kanilang misyon na iligtas ang lungsod ng Melia at pigilan ang isang kalamidad. Sinuportahan ni Matthews si Luri sa pamamagitan ng telepatiya at sinubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Tinalo niya ang lahat ng mga halimaw sa paligid nila at sa kanya natunton ang isang demonyo. Inaasahan ng demonyo si Matthews at nakipag-ugnayan ito sa isa pang demonyo.
Nakisali siya sa kanilang pag-uusap at nalaman na alam ng boss ng mga demonyo ang tungkol sa mapanganib na kapangyarihan ng mga Dragon Veins. Inatake niya ang demonyo kaso naharangan ang kanyang atake at minaliit siya ng demonyo at napansin niya na humihina ang kanyang mga atake dahil sa barrier. Naintindihan ni Matthews na ang mga barrier ay sadyang nilikha laban sa mga gumagamit ng Crest of Failure at bilang resulta, inatake siya ng mga demonyo at sinubukan niyang patayin si Matthews gamit ang mga Magical Spirit Balls. Madali itong naiwasan niya at alam ng boss ng demonyo na ang Crest of Failure ni Matthews ang pinakamapanganib na crest kaya inutos niya sa kanyang mga henchmen na gumamit ng mga atake mula sa malayo, inatake siya at nakalikha siya ng protective barrier sa tamang oras. Nag-alala si Luri para kay Matthews ngunit hindi siya nasaktan at nais niyang tapusin na ang laban, sinubukan ng demonyo na akitin siya sa isang patibong ngunit napigilan ito ni Luri. Nagulat ang demonyo at pinutol ni Matthews ang komunikasyon ng demonyo sa kanyang boss. Gayunpaman, nanalo siya sa demonyo at inilunsad niya ang maraming malalakas na atake gamit ang kanyang mahika na kapangyarihan. Siya ay isang trickster at inatake niya ang demonyo gamit ang kanyang espada. Sinabi niya na nahulog ang demonyo sa kanyang patibong at hindi na muling makalikha ng protective barrier ang demonyo. Bilang resulta nito ay inutos ng kanyang boss sa demonyo na magbago sa kanyang huling anyo kaya inatake niya si Matthews ng buong lakas niya. Subalit wala itong pagkakataon laban sa kanya at ipinahayag niya na pinaglalaroan lang niya ito at ipinakita niya ang tunay na kapangyarihan ng alamat na bayani na si Gaze. Doon ay inatake niya ito gamit ang kanyang espada at pinutol ang braso ng demonyo. Nagalit ang demonyo at pinatay ito ni Matthews gamit ang espada. Sa ibaba ay masaya ang mga babae na nanalo ang idol nila, nawala rin ang mga halimaw sa lungsod at pinuri ni Matthews ang kanyang mga kasama sa paghinto sa Dragon Veins. Tinalo ni Alma at Iris ang lahat ng natitirang mga halimaw at nais ni Matthews na hanapin ang boss ng kaaway na demonyo. Biglang nakialam ang boss ng demonyo sa spell ng komunikasyon ni Matthews. Sinabi nito na hindi siya mahahanap nito at napansin niya na sinusubukan siyang isahan ng demonyo. Nabigo si Matthews na matukoy ang kinaroroonan nito ngunit binalaan niya ang demonyo na hahanapin at tatalunan niya ito. Sa gabi ay makikita natin siya sa dungeon at iniulat niya sa kanyang grupo ang kasalukuyang sitwasyon tungkol sa boss ng demonyo. Binanggit niya na sinusubukan ng demonyo na itago ang kanyang kinaroroonan kaya sinabi niyang kailangan nilang gumamit ng isang espesyal na aparato para mahanap ang kinaroroonan ng boss ng demonyo. Nagtanong ang mga babae kung saan nakuha ni Matthews ang impormasyon tungkol sa aparato. Halos ibunyag niya na siya mismo ang gumawa nito noong matagal na panahon na ang nakalipas ngunit pinigilan siya ni Iris sa paglalahad ng kanyang pagkakakilanlan bilang si Gaze. Nais nilang bumalik sa kabisera para humingi ng pahintulot kaya bumalik sila sa kabisera at patuloy pa rin kumakain si Iris. Makalipas ang ilang araw, bumalik sila sa eskwelahan at nagulat sila na muling itinayo ang eskwelahan. Lumitaw si Headmaster Edward at binati niya si Matthews at ang mga babae. Gayunpaman, sinabi niya na kasalukuyan nilang pinapataas ang proteksyon ng mga gusali ng eskwelahan bilang paghahanda laban sa mga atake ng demonyo. Doon ay iniulat ni Matthews na kailangan nilang matawid ang hangganan ng lupa ng bansang Vinia sa paghahanap ng isang mahiwagang item. Sinabi ni Edward na magiging problema ito subalit aasikasuhin niya ito. Pagkatapos ay inalok siya na tutulong siya sa pagtatayo ng eskwelahan hanggang sa makuha ang sagot sa kanilang pahintulot. Masaya si Iris ngunit mas nag-alala ang iba dahil medyo may pagkasiraulo siya. Kaya lumabas sila at pinag-aralan ni Matthews ang plano ng konstruksyon. Biglang sinabi ni Iris na siya ay Albanian at sa kanyang pagkakadapa, nagdulot siya ng higit pang problema at makalipas ang ilang araw natanggap ni Matthews ang pahintulot ng hari na mapupuntahan ang mga hangganan ng bansa. Sunod ay nasa daan na sila patungo sa isang bagong bayan at naghahanap ng mahiwagang aparato. Ang aparato ni Matthews ay nasa isang restriktado na lokasyon kung saan tanging mga mataas na ranggong adventurer lang ang makakapasok, kaya kailangan nilang mapabilis na taasan ang kanilang adventure rank. Nais ni Matthews na gamitin ang pagbabagong anyo ni Irish bilang dragon kung sakaling hindi sila magtagumpay sa pagtaas ng ranggo. Gayunpaman ay sinalubong si Matthews ng Guildmaster at ipinaalam niya sa hari ang tungkol sa kanya. Sinabi ng hari ng Ace Kingdom ang tungkol sa kanya kaya nais niyang suportahan ang grupo sa mabilis na pagtaas ng kanilang ranggo. Agad na pinayagan ng Guildmaster ang grupo nila na kumuha ng A-rank exam.
Pagkatapos ay nalaman ni Matthews at ng kanyang mga kasama na kailangan nilang pumasa sa isang praktikal na laban-laban sa isang napiling examiner, biglang lumitaw ang adventurer na si Gilua. Sinabi niyang siya ang examiner ngayong araw at nagulat ang guildmaster. Naramdaman ni Matthews ang malakas na aura na dala ni Gilua. Sinabi ng guildmaster na si Gilua ay isang S-rank adventurer at dagdag pa nito, nalaman ni Matthews na siya ay isang battle junkie. Napag-alaman ng guildmaster na hindi angkop si Gilua bilang examiner subalit nais nito na maging examiner para sa kanila. Si Gilua ay isang troublemaker kaso nais din ni Matthews na harapin siya. Gayunpaman, sinabihan ang tatlong babae mula sa grupo ni Matthews na pumasa silang lahat sa exam at biglang sinabi ni Gilua na nais niyang harapin ang sikat na bayani na si Matthews sa isang laban, at doon ay tinanggap nito ang kanyang hamon. Pagkatapos ay pumunta sila sa lugar ng labanan at sabik si Gilua na talunin si Matthews. Binanggit ng guildmaster sa mga babae na si Gilua ay isang expert sa labanan at doon ay sinabi ni Gilua na iiwasan niya ang paggamit ng mahika, ngunit naramdaman ni Matthews na gumagamit si Gilua ng mahika sa kabila ng kanyang unang mga sinabi. Hindi sinasadyang ginamit ni Gilua ang mahika at naintindihan ni Matthews na hindi niya ito nalalaman. Kaya nagsimula ang kanilang laban at inatake siya at agad na ina-analyze ni Matthews ang mga teknik at galaw sa laban ni Gilua. Napansin ni Matt na aktibo si Gilua sa paggamit ng iba't ibang spells sa kanyang instinct at pagkatapos, hinamon ni Gilua si Matt na ipakita ang kanyang buong kapangyarihan. Ginaya ni Gilua ang teknik ni Matt at tumalon sa ere para madagdagan ang kanyang bilis, biglang inatake niya si Gilua at madali niyang nablock ang atake ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay ipinakita ni Matt ang kanyang kapangyarihan at tinalo si Gilua gamit lang ang isang atake. Natalo siya at tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Nanalo si Matt sa laban at sinabi ni Gilua na ito ang unang beses na naranasan niya ang pagkatalo sa isang laban at doon ay inilabas ni Matt ang isang textbook mula sa kanyang item box. Nais niyang tulungan si Gilua na maging mas malakas at binigyan niya ito ng libro tungkol sa mahika bilang regalo. Akala ni Gilua na walang silbi ang spell sa labanan at ipinaliwanag ni Matt sa kanya na ginamit din niya ang wordless magic sa mga laban na kasunod. Nagpasalamat si Gilua kay Matt at makakatulong sa kanya ang pagbabasa ng mga libro. Matapos ang laban, naging kaibigan ni Matt si Gilua at hiniling niya kay Matt na maging isang rank adventurer. Sinagot niya ito na kailangan lang niya ng ranggo dahil nais niyang galugarin ang isang restriktado na lugar. Biglang sinabi ni Gilua na nakakahinala ang pag-uugali ng lungsod ng Folia kamakailan, nag-alok si Gilua ng tulong sa kanyang bagong kaibigan kung may problema sila doon at maya-maya, nasuri ang grupo ni Matt sa susunod na bayan at binigyan sila ng mga pass na kailangan nilang dalhin. Agad napansin ni Matt na may nakasulat na magic code sa mga pass kaya nalaman ng mga babae na nasa ilalim ng mahika ng demonyo ang buong bayan, hinala ni Matt na baka isang demonyo ang kumokontrol sa lungsod. Biglang napansin ni Matt ang mga mercenaries at nais niya na i-disable ang evil mercenaries group, binigyan niya si Luri at lahat ng isang magic item na nagpapatulog sa mga kaaway, pagkatapos ay lumikha siya ng ilusyon ng kanyang dalawang kaibigan. Gayunpaman ay sinimulan ni Matt na akitin ang mga kalaban sa isang bitag kaya sina Matt at Iris ay inatake ng mga arrow. Nagalit si Iris at gusto niyang bugbugin ang kanyang mga kalaban kaso pinigilan siya ni Matt dahil muntik na niyang masira ang kanilang plano na padalhan ng tulog ang mga kaaway. Inaktibo ni Luri ang magic item ni Matt at bilang resulta ay natulog lahat ng kalaban. Hindi makita ni Matt sina Alma at Luri at doon ay bigla niyang nakita ang dalawang babae na natutulog din. Nais ni Iris na samantalahin ang pagkakataon at kumuha siya ng brush para ipinta ang mukha ni Alma. Ginigising niya si Luri at nahiya siyang nakatulog din siya at doon ay nagising si Alma at tumawa si Luri sa kanyang pininturahang mukha. Nagulat si Alma at sinabi ni Iris na wala siyang kasalanan. Maya-maya, makikita natin ang grupo ni Matt sa harap ng bayan ng Folia at naramdaman ni Luri ang mga demonyo at sinabi niyang mayroong 30 kaaway na demonyo sa lungsod. Binanggit ni Matt na malamang nagkukunwari ang mga demonyo bilang mga tao. Natakot sina Luri at Alma na mayroong 30 demonyo sa lungsod kaya sinagot ni Matt na mahina ang mga demonyong ito, kaya doon ay nagtulungan sila bilang isang koponan at may plano na si Matt para talunin ang mga demonyo kaya ipinakita niya sa mga babae ang isang lihim na pasukan. Pumasok sila sa ilalim ng lungsod ng Folia at biglang natakot si Luri sa isang maliit na daga kaya humingi siya ng paumanhin at sinagot ni Matt na ayos lang ang lahat. Nagpatuloy sila at doon ay natuntun niya ang isang kalaban na demonyo sa malapit.
Hindi sila makakapunta pa pero gumamit si Matt ng spell kung saan siya ay nakalakad sa mga pader na parang multo at na-hypnotize niya ang kaaway na demonyo gamit ang isang spell. Gusto sana ni Iris na pinturahan ang mukha ng demonyo pero pinigilan siya ni Matt sa kanyang kalokohan. Makikita natin ang grupo ni Matt sa sentro ng bayan ng Folia na parang mga zombie ang mga tao sa lungsod na naglalakad. Hinala niya na parang siya ay nasa The Walking Dead series kaya gumamit siya ng spell at nalaman na kontrolado ng mga demonyo ang mga tao. Nadiskubre ng grupo niya na ginagawa ng mga demonyo ang mga tao na mga junkies gamit ang isang magic symbol. Gumawa si Matt ng pekeng mga simbolo para malinlang ang mga demonyo at sinabi niya na dapat umarte si Irish na parang isang junkie. Biglang nadapa si Irish at agad lumitaw ang isang demonyo. Inisip ng demonyo na masyadong malakas para sa kanya ang spell at matagumpay na nakapasok ang grupo ni Matt sa pabrika. Nadiskubre nila na maraming magic stones ang mininina ng mga mamamayan. Binanggit ni Matt na mapanganib ang mga magic stones dahil sa dami nito. Maaari itong magdulot ng malaking pagsabog at alam ni Matt na hindi pa sapat ang nakolekta nilang magic stones para sirain ang isang kaharian. Nagkaroon siya ng plano para iligtas ang mga tao at talunin ang mga demonyo. Sinuri ni Matt ang mapa ng lungsod para maghanda sa labanan, ipinaliwanag niya na magkakaugnay ang mga pandaman ng mga demonyo at nangamba sina Luri at Alma kaso sinabi ni Matt na mayroon siyang plano para madali silang mapupuksa. Gayunpaman, nagsimula ang misyon na patayin ang masasamang demonyo at tinawag ni Matt ang isang napakalaking sinag ng enerhiya na nag-alerto sa mga demonyo. Inutos ng lider ng mga demonyo sa iba pang demonyo na hanapin ang pinagmulan ng mahika na enerhiya kaya tinangka ng lahat ng demonyo na maramdaman ang kapangyarihang mahika at kumuha sila ng kanilang mga posisyon. Naloko sila ni Iris at sinalakay ni Matt ang mga demi-demons mula sa likod, gayunpaman ay unti-unting natalo ang lahat ng demonyo at madaling nagawang patayin ni Matt ang mga kaaway. Naguluhan ang mga demonyo at hindi nila napigilan ang mga atake mula sa kanya. Bago nito ay ipinaliwanag ni Matt kay Luri at Alma ang kanyang plano at ginamit niya si Iris bilang bitag para ilihis ang atensyon ng kanilang mga kaaway. Plano ni Matt na subukang akitin ni Iris ang mga demi-demons palayo sa sentro, kaya naman naiinis si Iris dahil kailangan niyang maging bitag muli. Pagkatapos, patuloy na lumaban si Matt sa mga demonyo habang inaakit ni Iris ang mga kaaway papunta sa kanya, bilang isang magandang koponan. Nagawa nilang talunin ang hindi mabilang na mga demonyo. Paglaon ay patuloy na inakit ni Iris ang mga demonyo sa kanya at ang iba ay nagsimulang lihim na umatake sa kanila. Inakala ng mga demonyo na mag-isa lang si Iris at walang nakakaalam na may mga kaibigan pa siyang lihim na sumusuporta sa kanya mula sa mga anino. Nagtaka ang leader ng mga demi-demons kung paano sila mabilis na natalo at hinala niya na gumagamit si Matt ng mga bitag kaya sinubukan ng mga demonyo na hanapin pa ang mga kaaway. Ngunit pinatay ni Alma at Luri ang kanilang presensya at nabigo ang mga demonyo na makita ang mga kaaway at unti-unti silang namatay. Biglang naisip ng leader kung paano sila natalo at samantala, nakatalo na ang grupo ni Matt ng 22 demonyo at tiningnan ng leader ang isang bangkay at napansin niya ang dalawang magkaibang bakas ng atake. Iniulat ng leader ng mga demi-demons sa kanyang mga kasamahan ang kanilang sitwasyon. Balak niyang gamitin ang mga magic crystals dahil nais niyang sirain ang buong lungsod, napatay ang isang demonyo at lumitaw ang S-rank adventurer na si Gilua. Inakala ng mga demonyo na si Adventurer Gilua ang lihim na mamamatay tao. Nadama ni Matt ang aura ng kanyang kaibigan at natuwa siya na dumating ang mga reinforcement sa bayan. Bilang resulta ay nakapag-atake si Matt sa mga demonyo mula sa likod ng hindi napapansin at nais ng mga demonyo na umatake kay Matt. Kaso inihagis ni Iris ang kanyang sibat sa mga demonyo. Tinalo niya ang higit pang mga demonyo at pinasalamatan si Iris sa magandang distraction, samantala nakipaglaban si Gilua sa leader ng mga demi-demons ngunit malakas ito, nasugatan niya si Gilua at tinanong ni Matt kung kailangan ba niya ng tulong. Nais ni Gilua na ipagpatuloy ang labanan laban sa demonyo. Minaliit ng leader ng mga demi-demons ang mga tao at parehong tumaas ang kanilang pisikal na lakas at nagpalitan sila ng mga atake. Walang nakakalamang sa laban ngunit naniniwala si Matt na mananalo ang kanyang kaibigan na si Gilua. Pagkatapos ay naitulak si Gilua pabalik at tinuya siya ng demonyo. Nagalit si Gilua at ipinakita niya ang isang bagong teknik kung saan malubhan niyang nasugatan ang leader ng mga demi-demons. Nauubusan ng lakas si Gilua at nasugatan siya ng demonyo gamit ang isang hiwa ng espada. Subalit matigas ang ulo ni Gilua at inatake niya ang demonyo gamit ang huling lakas niya.
Parehong malubhang nasugatan ang dalawang mandirigma ngunit pareho silang nais manalo sa laban, pinakawalan nila ang kanilang mga kapangyarihan at inatake ang isa't isa gamit ang kanilang mga espada. Biglang sumikat ang araw at nagtagumpay si Killua sa laban, binati siya ni Matt sa kanyang tagumpay at inakala niyang tapos na ang laban at biglang nagbukas ang mga mata ng demonyo bago ito mamatay, nagising ang demonyo at sinubukan niyang umatake kina Luri at Alma. Naprotektahan ni Matt ang dalawang babae sa tamang oras, nadama ni Matt ang mas malakas na aura kaysa sa dati at nagsimulang magsalita ang demonyo, kontrolado ang demonyo ng isang mas makapangyarihang demonyo. Ginamit niya ang bangkay para magpadala ng mensahe kay Matt at alam niya na tanging isang espesyal na demonyo ang may kakayahang mag-cast ng ganitong makapangyarihang mahika, biglang humingi si Killua ng tulong kay Matt kaya pumunta si Matt upang gamutin siya. Subalit nagpasalamat si Adventurer Killua at binigyan siya ng lunas, samantala ang mga mamamayan ay nakalaya mula sa spell ng hypnosis at sila ay lahat ay nalilito at sinabi ni Killua na kaya niya ang sitwasyon, kaya't ipinaliwanag niya ang batas ng authorization emergency. Natutunan ng grupo ni Matt na siya ngayon ang namamahala sa estado sa pansamantalang panahon, nang hingi si Killua ng posisyon ng liderato at pumili ng isang bagong tao na maging bagong Panginoon ng bayan. Ikinagulat ng grupo ni Matt ang desisyon ni Killua at sa huli ay tumanggap si Matt ng pahintulot mula sa guild para pumasok sa distrito ng Folia, at nagpasalamat sila kay Killua bago sila nagpaalam. Pagkatapos nito, pumunta si Matt sa isang bagong paglalakbay upang hanapin ang kanyang kagamitang mahiwaga at dumating sa isang lumang sirang gusali, namangha siya na makakita ng isang maganda at napapabayaan na palasyo at hindi niya binanggit na ito ay kanyang itinayo. Tumayo sila sa harap ng isang piramide at walang paraan para makapasok. Sinabi ni Matt na ang pagtapon ng mahika sa pyramid ay magpapakita ng isang pasukan, kaya nagsimulang lumipad ang piramide at nilikha ni Matosh ang 100 patungo sa mga labi. Napabilib si Luri kay Matt at tinawag siyang henyo at pagkatapos nito, nagpasya siya na pumasok sa madilim na butas at sumunod ang mga babae gamit ang mga spell ng pagpapalakas ng katawan, sumunod din si Iris at sinira ang lupa. Natuklasan nila ang kagamitan mula kay Matt at gusto niyang mapapagana ang kagamitan at sinabihan ang mga babae na maaari nilang hanapin ang mga mahiwagang bagay. Nagsimula si Alma at Luri na maghanap ng mga kayamanan nang biglang nagsimulang maghanap si Iris dahil sa gustong makakita ng pagkain. Pinapaandar ni Matt ang kanyang kagamitan at natagpuan ni Luri ang isang lumang armas mula sa kanyang nakaraang buhay. Nagulat si Matt dahil alam niyang walang silbi ang armas na iyon at naalala niya na noong nakaraan, may panahon siya na nagdisenyo ng mga sandata na maganda tingnan ngunit walang pakinabang. Natuklasan ni Alma ang isang malaking sibat at ipinaliwanag ni Matt na may maraming kahinaan ito na maaaring pumatay ng lahat sa pamamagitan ng paggamit nito. Napatingin si Alma at dumating si Iris na mayroong mga preservative na pagkain na ilang libong taon nang nakalipas at bigla siyang nawalan ng malay pagbukas ng mga lata. Pinapaandar ni Matt ang mahiwagang kagamitan kaya nagsimulang umuga ang lupa at sinabi ni Matt na nais niyang sundan ang kapangyarihan ng mahika ng lider ng demonyo mula sa Melia. Nagpakita ng maraming datos ang mahiwagang kagamitan at natutunan ni Luri na ang demonyo na hinahanap niya ang pinakamapanganib at pinakamalakas. Ipinaliwanag ni Matt na malamang na nagpaplano na siya na sirain ang lahat ng sangkatauhan at maaari nilang gamitin ang isang magic crystal upang hanapin siya. Naalala niya ang magic crystal na kanilang natagpuan sa dungeon at bilang resulta, inilagay ni Matt ang magic crystal sa kanyang mahiwagang kagamitan at biglang lumiwanag ang kidlat na nag-overload sa sistema. Nagsignal ng alarma ang computer na kagamitan at nagliwanag ng pula ang lahat. Natutunan ni Matt na ang selyo ng demonyo na si Zardes ay malapit ng masira at sinabi ni Matt na mas malakas kaysa sa kanya si Zardes sa kasalukuyan. Nangangamba ang mga babae at hindi nila malaman kung paano magiging mas malakas ang isang demonyo kaysa kay Matt. Sinabi rin ni Matt na sa pamamagitan ng isang mortal na spell ay maaari silang mag-ensayo ng daan-daang taon upang talunin siya sa pagitan ng panahon, na ang karamihan ng sangkatauhan ay maaaring mawalan ng buhay at kinakailangan nilang magtayo muli ng sangkatauhan. Nang biglang magtangka si Iris ng isang ideya, naisipan niya na hanapin ang isang makapangyarihang sandata kaya't nagplano si Matt na hanapin ang isang legendary na espada na kanyang ginawa sa kanyang nakaraang buhay, bilang resulta ay natagpuan niya ang kanyang lumang armas sa Royal Chamber. Samantala ay nakamit ng demonyo na si Zardes ang kanyang kalayaan at sa mga sandaling iyon,
ibinigay ni Matt ang mga kristal kay Alma at Luri na may kakayahan na makakilala sa kanyang armas at bigla nilang naramdaman ang malakas na aura ni Zardes. Sinabi ni Matt na kailangan nilang mahanap agad ang legendary na armas at nais ni Matt na pigilan si Zardes at subukang hindi mamatay sa laban bago sila makarating sa kabisera. Binanggit ni Luri na dadalhin nila ang armas sa kanya. Nagtiwala si Matt sa kanyang mga kaibigan at sinimulan nila ang kanilang plano at pagkatapos nito, naisip ni Luri at Alma na pasukin ang Royal Chamber at sila ay naguluhan nang makita nila ang barikada. Nagtagumpay ang dalawang babae na pumasa sa barikada habang naghahanda si Matt sa kanyang pag-atake. Pinalakas niya ang kanyang armas at sinabihan si Iris na nais niyang gamitin ang kanyang atake upang pigilin ang mga spell ng espasyo ng demonyo. Hindi tiyak si Matt kung magiging matagumpay ang kanyang plano ngunit umaasa siyang magbigay ito ng sapat na oras. Pagkatapos nito ay nakita natin si Alma at Luri na tumatakbo patungo sa Royal Palace. Hindi tiyak si Alma kung makakapasok sila sa Royal Chamber kaso pinagaan ni Elry ang loob nila at sinabing kaya nila ito. Pagkatapos nito ay tumalon sila sa isang bahay at naramdaman niya ang aura ng isang demonyo. Agad na sumalakay si Matt kay Zardes ngunit ang sumpa ay labis na malakas at hindi niya napigilan si Zardes mula sa pag-teleport at biglang dumating si Zardes. Lahat ay tumingin sa langit at sinabihan ni Matt si Iris na atakihin si Zardes gamit ang kanyang hininga ng apoy. Naghanda si Iris ng isang makapangyarihang spell ng apoy at sinabihan siya ni Matt na tumakas agad pagkatapos ng atake. Sumalakay si Iris kay Zardes ng buong lakas at nagdulot ito ng malaking pagsabog. Natatakot ang mga residente at agad na tumakbo ang dalawang babae patungo sa Royal Palace. Hindi pa natalo si Zardes at tiningnan niya si Matt at sinabi niya dito na kanyang papatayin ito ng madali. Kumuha si Zardes ng kanyang armas mula sa isang item box at sinubukan ni Matt na umatake muna. Kaso binara siya ni Zardes ng isang tusok ng armas kaya't tumungo ang espada kay Iris, subalit pinigilan ni Matt ang atake gamit ang ilang mga barikada. Sumalakay si Zardes sa kanya at napansin niya na si Matt ay mas mahina kaysa sa kanyang nakaraang buhay bilang si Gaze. Sa Royal Palace ay hiningi ni Luri at Alma na payagan silang pumasok sa Royal Chamber, tinanggihan siya at tinawag ang higit pang mga gwardya para sa suporta. Bigla namang dumating ang hari at sinabi ni Luri sa kanya ang tungkol kay Zardes. Binigyan sila ng hari ng access sa Royal Chamber at nagpasalamat sila sa kanya, samantala ay pinipigil ni Matt ang malalakas na atake ni Zardes at di siya nagkaroon ng pagkakataon na umatake at malubha siyang nasugatan. Inaasahan ni Zardes na mas marami pa siyang makukuha kay Matt at naabot ni Iris ang sugatang si Matt. Sinubukan niya na maglaan ng panahon kaso alam niya ang puwang ng kanilang lakas. Nadismaya si Zardes na si Matt ay isang mahina at munting batang lalaki. Bigla namang nagpasya si Matt na ibuwis ang kanyang buhay upang talunin si Zardes, sapagkat nais niyang iligtas ang lahat ng kanyang mga kaibigan at pagkatapos nito, nakita natin si Luri at Alma na naghahanap ng mahiwagang sandata. Nagliwanag ang magic stone ni Luri at natuklasan nila ang legendary sword ni Gaze at nang makita ng mga ito ang sitwasyon, agad silang nagmadali upang dalhin ang armas kay Matt na nakikipaglaban kay Zardes at ito ang pinuno ng mga demonyo. Alam ng demon leader na si Matt ay naglalaan ng oras para sa isang bagay kaya sinugod niya ang barikada at nahati ang atensyon ni Matt sa kanilang laban. Ginamit ni Zardes ang kahinaan ni Matt upang mabihag ito at balak niyang wasakin ang barikada ng kaharian. Bigla na lang natanto ni Matt na si Zardes ay maaaring bumuhay muli ng mga patay na demonyo, at sumulpot ang isang natatalo na demon na sumubok na sumalakay kay Luri. Pumutok si Alma ng mga palaso at nagawa niyang dalhin ang demon sa kanyang patibong. Sa kasamaang palad ang isang bagong demon ang sumulpot at nagbanta na ibibigay ang mahiwagang sandata na kanilang ginagamit. Nang mahuli ni Matt na binuhay ni Zardes ang mga patay na demonyo ay sinubukan ni Zardes na wasakin ang barikada at sa kagustuhan na protektahan si Iris. Wala nang panahon si Matt upang protektahan ang kanyang sarili at nasa sulok na siya. Nagtawanan ang demon sa kanya dahil sa pagprotekta niya sa mahihina. Samantala sinabi ng mga bihag na handa na silang mamatay ngunit nagpasya ang dalawang babae na ibigay ang kanilang mga sandata. Umaasa si Matt na madala nila ang armas sa tamang oras. Pagkatapos nito, hindi na nagkaroon ng lakas si Matt at naghahanda na siyang sumuko sa laban at nag-alala rin siya na magamit ang isa pang spell ng reinkarnasyon upang talunin ang demon sa kanyang susunod na buhay. Kaso naalala niya ang mga alaala ng kanilang mga kaibigan na nagtitiwala sa kanya sa kanilang buhay kaya't nagpasya si Matt na iaalay ang kanyang buhay at ipagpatuloy ang pagsalakay kay Zardes.
Samantala ay dumating si Edward at ang iba pang mga mag-aaral para sa suporta, na kayanan nilang talunin ang masasamang demon kaya't nagkaroon si Alma ng pagkakataon na salakayin ang demon gamit ang kanyang mga palaso. Tinali ng ibang mga mag-aaral ang demon at makikita natin si Matt na nagpapalit ng bahagi ng kanyang buhay na enerhiya sa mahika na kapangyarihan upang magpatuloy sa pakikipaglaban sa demon at umaasa siya kay Alma at Luri na nais na dalhin sa kanya ang armas, kaya't siya ay sumalakay kasama si Iris ngunit naantala ang kanyang atake. Nahulog si Iris sa lupa at sinabi niya na dapat ihagis ni Alma at Luri ang espada kay Matt kaagad at nang tanggapin ni Matt ang armas, siya ay pinatay ng isang demon na si Zardes at nagulat ang kanyang mga kaibigan. Sinasabi ni Matt na ang kanyang armas ay naaktibo sa kanyang kamatayan, si Matt ay natuwa na tanggapin ang kanyang obra maestra dahil ang kanyang espada ay nagbibigay sa kanya ng malaking dami ng mahika na may epekto tulad ng mga steroids. Si Matt ay lumakas at bumilis kaya nagulat ang demon at dinais tanggapin ni Zardes na maaari siyang talunin ng isang tao kaya't sinabi ni Matt na siya ang pinakamalakas na bayani na may crest ng kabiguan, pagkatapos ay sinugod niya ang demon at pinatay si Zardes sa isang malakas na hampas ng espada at bago mamatay si Zardes, sinabi niya kay Matt na may ilang mga demon ng kaguluhan na katulad ng kanyang lakas. Nanalo si Matt sa laban at masaya si Luri na buhay pa si Matt at namula siya at nagdugo ang kanyang mga sugat. Dumating din ang punong guro na si Edward at kanyang binati si Matt para sa kanyang tagumpay at sinabi rin niya na walang nasaktan at kailangan lamang nilang ayusin ang ilang mga gusali. Pagkatapos nito, sinabi ni Matt na ang legendary sword ay mayroon pa ring natitirang mahika at kailangan niyang gamitin ito kaya't kanyang pinagpag ang kanyang armas at nagdulot ito ng malaking pinsala. Lubos na nagulat ang lahat ng gamitin niya ang natitirang mahika sa armas. Kinabukasan ay nagayos si Matt para sa araw at naisip ng mga babae na tignan nila ito, kaso nagbukas siya ng pinto at binati nila si Matt ng magandang umaga, pumunta silang magkasama upang makipagkita sa hari. Nagnanais na magbigay ng gantimpala ang hari at gusto ni Matt na manatili siya sa kanyang buhay bilang mandirigma, at siya ay natuwa na hindi ibinabalik ng hari ang espada dahil ito ay binago na. Si Alma ay nagnanais ng maraming kayamanan bilang gantimpala at nahihiya si Luri sa paningin ni Alma, samantalang si Iris ay nagnanais lamang ng masarap na pagkain at si Matt at ang kanyang mga kaibigan ay naglibot sa palasyo at hindi nakahanap ng kahit ano ang magagamit. Sinabi ni Iris na wala rin siyang interes at nalaman ni Iris na may isang arrow na nakabaon sa kanyang ulo at naalala ni Matt ang mga alaala ng kanyang lumang kagamitan kaya't naisip niyang regaluhan si Alma nito. Natuklasan ni Matt na dinala ang rusted bow sa isang tindahan ng kalakal at inaakala nila na ito ay natunaw na, pagkatapos nito ay sinabi ng tindero na naalala niya ang gamit at bigla niyang ipinakita sa kanila ang isang bloke ng metal at agad na nais ni Matt na bilhin ito. Sinasadya niyang gawin ang isang bagay para sa kanyang pana para kay Alma, si Iris naman ay nakadiscover ng isang malaking kristal at hiningi niya kay Matt na bilhin ito bilang isang souvenir para sa kanya. Kaya't ibinebenta ng tindero ang malaking kristal para kay Iris bilang regalo. Pagkatapos nito, si Alma ay nagsabi na si Luri ay nakatingin sa isang bagay na nakakaaliw. Binalaan siya ni Alma na gumawa ng mga alahas gamit ang kristal pagkatapos ng kanilang paglilibot. Sinabi ng punong guro na si Edward na may problema sila, ipinakita ng pinuno ng mga kabalyero sa kanya ang isang wooden puppet at sinabi na sa madaling panahon mga 300 na wooden puppet ang aatake sa Dominion. Na-analyze ni Matt ang wooden puppet at natuklasan niya na ang mga puppet ay may kapangyarihang tulad ng tao, may hinala sila na ang kaharian na nasasakupan nila ay kontrolado ng mga demon kaya't binigyan si Matt ng isang bagong misyon. Sa gabi ay nais ni Matt na wasakin ang kanyang ginawang mga alahas kaya't isinara ni Luri ang kanyang mga mata, at siya ay tumanggap ng mahika na kwintas mula kay Matt, nagustuhan niya ang regalo mula kay Matt at nagpasalamat siya.